Yes, Lord. Hallelujah. He caring for you. He caring for you. Hallelujah. Truth shine, shine, Lord, shadow. He carried for you. Minsan pa mga kapatid, He carried for you. Hallelujah. He carried for you. Hallelujah. He carried for you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, truth, sunshine, or shadow, He carried for you. Minsan pa mga kapatid, He carried for you. Hallelujah. Hallelujah. He carried for you. He carried for you. True sunshine or shadow, He carried for you. Just another touch, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just another touch, Lord, from you. Yes, Lord. Hallelujah. To help. Hallelujah. To help, and I'll try as I go through. Hallelujah. Too dark may be the night, You send a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. Just another touch, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just another touch, Lord, from you. Hallelujah. To help in hard trials I go through. Too dark may be the night, You send a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. Minsan pa ulitin natin mga kapatid. Hallelujah. At aking binibigay ang ating pagkakataon sa ating mahal na pastor. Hallelujah. Just another touch, Lord, from you. To help in our trials I go through. Yes, Lord, hallelujah. Though dark may be the night, You've sent
last time, ating ulitin. Mula sa ating mga puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, just another touch, Lord, from you. So be it, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Help in hard trials I go through. Though dark may be the night, though dark may be the night, you've sent a ray of light when I get a touch, Lord, from you. Praise God. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. And we say, praise the Lord. Hallelujah. Oh, just another touch, Lord, from you. Isang paghipog mo lamang, Panginoon, ang aming mga puso ay magagalak sa gabing ito. O purihin ka aming Diyos na dakila sa lahat, katulad ng aming mga inawit mula pa kanina, O Diyos. Ikaw ang aming itataas at pupurihin at sasambahin. Ikaw ang aming dadakilain sa iyong mga gawa sa buhay ng iyong mga banal. At tunay, O Diyos, ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin sa tuwi-tuwi na. You care it for us, Lord. Hallelujah. You care it for your children sa iyong iglesia, sa iyong mga banal. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya Panginoon, sa gabing ito, sa iyo ang papuri at pasalamat. Hallelujah! Dahil ikaw ay Diyos na tunay dakila at mabuti sa bawat isa na sumasampalataya. Panginoon naming Diyos, sa gabing ito, wala kami ibang gagawin, kundi minsan pa ay aming, hallelujah, buong puso na ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin, O Diyos. Salamat minsan pa sa isang kagalakan, sa isang opportunity, sa isang blessing, biyaya, O Diyos, na minsan pa ay kami makapagkatipon, O Diyos, sa ilalim ng iyong banal na presensya. At mula dito, O Diyos, ay aming tatanggapin minsan pa ang kagalakan, ang kalakasan, at mga salita ng buhay, O Diyos, na ito'y pangako mo sa bawat isa na sumasampalataya. Panginoon, salamat minsan pa, katulad ng aming inawit, O Diyos, ang aming mga puso ay nagalak ng aming marinig na tayo, na nagsabi na tayo ay pumaroon sa kagalakan, hallelujah, pumaroon sa piling ng Diyos. Kaya Panginoon, sa gabing ito, salamat sa isang pagkakataon muli na magkaroon kami ng isang fellowship sa ilalim ng iyong banal na presensya. At ang gabing ito, O Diyos, ay kumuha ka minsan pa ng kalwalatian, O Diyos. Kumuha ka ng kapurihan sa gitna ng iyong mga banal. At wala kaming itataas, kundi ikaw lamang, O Diyos. Na Diyos na mahabagin, Diyos na maawain, hallelujah. Diyos na tumutugon sa aming mga pangangailangan, sa aming mga panalangin. Kaya salamat, O Diyos, salamat sa testimony, salamat sa mga handog na awit, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa gabing ito. Purihin ka mang banal, akin minsan pa itinataas ang iyong mga salita, at ikaw, O Diyos, ang magpala, ikaw ang Diyos ang siyang mangusap sa aming mga puso, at hayaan, O Diyos, na minsan pa aming makita at maunawaan ang iyong bahagi, O Diyos, ang bahagi namin, O Diyos, na sa iyong mga salita lamang namin matatagpuan, O Diyos, ang aming mga kagalakan at pagtatagumpay. At minsan pa, ipakilala mo sa amin ang iyong kalooban, ang iyong salita, O Diyos, na naghahari magpakailanman. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat, sa iyo ang kadakilaan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. At bago tayo magsipo, and let's read muna ang ating teksto sa mga sandaling ito. At pagbati sa ating lahat sa pangalan nating Panginoong Jesus. Isang biyaya muli na makabalik sa ating home church at ipagpatuloy ang mga gawa ng Diyos. Let's open our Bible in John chapter 10 and let's read beginning verse 22. Now, it was the feast for dedication in Jerusalem, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews
surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe because you are not of my sheep. As I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Lahat ay magsabi ng amen. Lahat ay malayong makaupo. God bless you all. Ang Diyos magpala ng kaniyang mga salita. Muli, isang gabi ng panalangin at now ang bawat sa ay handa. Handa muli para tayo ay magpadala ng ating mga prayer sa Panginoon sa gabi na ito. At tayo sumasampalataya na ang Diyos ay kailanman ay hindi nagbago sa kaniyang mga salita. At salamat sa pagtotoo, Nanay Mirna, totoo ang mga bagay na ating narinig, na ang Diyos ang siyang may control at walang bagay na mahirap sa Diyos. At sa ating nakikita kung paano ang Diyos kumilos, gumawa sa buhay natin personally. Kahit man parang hindi maganda sa paningin, yet ang sabi ng Scripture, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. At ibalik sa Diyos ang mga papuri. Dahil ang sabi ni Job, hindi lamang tayo sa mabuti magpasalamat, kundi maging sa mga bagay na hindi mabuti. Yung mga bagay na hindi, o mga bagay na parang hindi angkop sa ating mga paningin. Pero ang Diyos ay nanatiling tapat sa kaniyang pangako. Salamat sa pag-iingat niya, papunta roon at pabalik sa biyahe ni Brother Ronald. At ngayon siya ay nagpapalakas. At isama siya sa prayer mamaya, patuloy ng Diyos mag-encourage sa kaniyang puso. At gusto ko rin muna magbalik ng pasalamat sa Panginoon sa mabiyaya na pag-iingat niya sa aking pagparoon sa una kila Pastor Eli. Dahil ako ay nag-bus nung Tuesday, totoo dyan ay talagang wala rin ako talagang plano sana, pero yun ang plano ng Panginoon. At sa last minute, yung Friday na yun, nag-meeting kami nila Pastor Joe, ay nag-advise siya na suportahan namin ang fellowship. So hindi po naging madali mga kapatid para sa akin yung biyahe, dahil supposed to be doon sa Santa Rosa. Yung aking bus na hihintayin ay punuan na pala. So, chance passenger at ako ay upo na lamang doon sa gitna. Kaya tumawag ako kay Eli, sabi ko, "Bro, okay lang ba to? Sa gitna ako nakaupo." Malayo yung biyahe. Sabi niya, hindi may hirapan ka, sabi niya. So, nag-try ako sa Turbina. So, nagbiyahe ako from Santa Rosa, nag-jeep ako papuntang Turbina para maghanap ng bus. So, sa biyahe na pa yun, ay meron naman doon. At umalis yung bus ng quarter to 12. At dumating ako ng Calbayog ay 12 din. So, 24 hours na biyahe because may maraming stopover pa yung bus. Talagang nakakapagod, hindi na sanay sa ganung mga biyahe. Kaya, following day, dumating ako ng Wednesday. So, nagpahinga lang ako ng konti, ilang tulog lang, 2 hours. Then, nagpunta kami sa church la Pastor Eli, naggawain kami ng prayer meeting. And then, Thursday morning, ay alis na naman kami. So, 4 a.m. kami umalis ng Calbayog, Thursday ng umaga, 4 a.m. At dumating kami ng Kabadbaran, around 7 na or 8 p.m. na, ng Thursday night. Kaya medyo nabugbog yung aking katawan sa biyahe, at yung tuloy-tuloy na gawain ng 3 days, ay hindi naman din ganoon talaga makapagpahinga sa mga nakaka-attend ng mga joint fellowship, no? Ay hindi talaga nakapagpahinga ng maayos kahit naman air condition yung room. Kaya pagdating ng Sunday, yung last day na, naramdaman ko na yung pagod sa katawan ko at yung panakit ng aking likod. Nagpapahid na ako kay Eliezer ng meron siya dala-dalang ointment. Papahid ako sa likod. So, chinachat ko na si Sister Grace. Sister Grace, salamat sa pag-asikaso ng booking. Chinat ko na siya na plano kong mag-plane na lang pauwi. So, dapat Thursday o Tuesday ng gabi gabi. Hapon, 4 p.m. Pero sabi ko medyo matagal pa.
At medyo mahal na because ilang araw lang yung pagitan ng booking. Nasa 12,000. So 9, 10, 11, 12,000 naglalaro sa ganong amounts. Kaya medyo nagdalawang isip ako. Pero nung kinabukasan, Monday, ay naramdaman ko na parang hindi ko kakayanin yung ganong kalayong biyahe na muli sa ganong kalagayan na medyo hindi na mainam yung pakiramdam. Kaya morning ng Monday, nagpakiusap ako kay Brother Cholo na kontakin Sister Grace. At Sister Grace naman ay naalimpungatan pa. Medyo, siyempre, dahil sa baby nila, no, medyo late din na nagigising yun. Pero walang choice kundi gisingin siya para maibook yung aking biyahe nung morning, nung Monday morning, 11 a.m. Kaya salamat kay Sister Grace sa pag-isikaso. Kahit na medyo mahal ang ticket, ay akin na lamang ginrab. Dahil nga kailangan ko na rin makapagpahinga sa bahay. At salamat sa inyong mga prayer, salamat sa support sa ministry. At bagamat pagal ang katawan, pero yung blessing, mga kapatid, ay tinitiyak ko sa inyo, walang kapalit ang blessing ng Diyos sa fellowship na ipinagkaloob niya sa Kabadbaran. Kasama ang mga kapatiran from Luzon, Visayas, Mindanao. At ilang mga magagawa din, sa ilang mga napansin ko ng mga changes sa fellowship, ay mas dumami ang attendance. Kaya nga inisip ko, Brother Cholo, na sa ngayon ay tinitingnan ko yung joint fellowship sa Kabadbaran na parang pumalit sa camp meeting natin every December. Dahil wala na tayo yung camp meeting, ilang years na after ng pandemic. Nung nag-pandemic, tumigil na siya, and then hindi na natuloy-tuloy talaga after nun. Kaya yung Kabadbaran Joint Fellowship every May, ang nakikita ko na parang ipinalit ng Diyos sa pangkalahatan ng fellowship. At pinagpala ng Diyos ang bagay na ito at mas dumami ang attendance, napansin ko, dahil dumami rin ang mga ministers. So na-meet namin ang mga ministers from Palawan at si Pastor Lito na bagamat ang katawan niya ay hinang-hina na sa kaniyang pinagdadaanan sa ngayon, nakaramdaman, pero hindi po yun nakakapigil sa kaniyang kagalakan na pagpatuloy ang fellowship. Nung tumawag sa akin, Sister Army, one month bago yung joint fellowship, at ipinasa niya yung phone kay Pastor Lito, ay nadama ko yung talagang dedication at pag-ibig niya sa fellowship na hanggat maari ay kung pwede lang tayong lahat pumaroon, kung malapit lang, ay gagawin natin. At habang kami ay kumakain sa ilang mga recess o break ng fellowship, ay lagi siya nagpapaalala, sasuggest sa mga magagawa na punta tayo sa Palawan. Sabi niya, Pastor Joe, punta tayo sa Palawan. At yung mga pastor doon, mga kapatid, na actually ay first time lang din namin na-meet from Palawan, ay mga pastor ito na may mga kanya-kanyang congregation na humiwalay sa mga grupo ng quotationers. So mga pastor ito na wala silang kagalakan sa mga pagkatalo, sa mga confusion na dinadala ng mga quotationers. At yun yung kanilang kagalakan. That's why kahit gaano kalayo ay nagbiyahe sila, ay ng pastors ay nagpatotoo, na sabi nila, hindi rin nila in-expect na sila ay makapunta doon sa Kabadbaran. And so, Lord willing, by next year, Barcholo, most probably ay magkaroon ng bagong joint fellowship na mayiging tawag niyan, katulad ng Kabadbaran, ay magiging center ng joint fellowship from Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pang date, pero yun ang kagalakan ni Pastor Lito na mapuntahan ang mga churches doon sa dako ng Palawan. Kaya ating sama sa prayer ang mga bagay na yan. At isa pa, kung kayo'y nakapanood ng mga gawain, yung mga nangaral doon, ang isa rin sa na-meet namin ay si Pastor June or Joaquin ang kanyang full name, first name, Joaquin Elevera. Sister Des, kilala niyo yan o hindi masyado? Siya ay 20 years na wala siyang ka-fellowship na ibang mga churches, more than 20 years, na ibang mga churches except yung kanyang mga outreaches. At yun ay sa dahilan din, pagod na rin siya at ayaw rin niya sa mga confusion ng mga quotationers. Minsan na siya umattend, sabi niya, umattend ako doon sa Kogyo. At alam naman natin yung grupo doon, di ba? Doon sa isang Chinese.
Sabi niya, hindi na ako babalik dito. Sabi ko sa'yo, brother, huwag tayo pumunta dito eh. Dahil nga, magulo. At nakita namin, ako personally, ay ang aking na-observe ay masaya siya na siya ay naka-fellowship sa mga bagong mga kapatiran. At siya ay open sa another fellowship. Kaya nga lang siya ay umawit. Kung napanood niyo yung awit niya ng kanyang song offering, sabi niya, nawa, hindi ito yung una at huli na ating pagkasama-sama. So, ganun po siya nagalak sa fellowship, na-meet ang mga manggagawa, na-meet si Pastor Lito, Pastor Joe, at ilang mga kasama natin doon. At siya ay katulad natin na it's more on biblical or kapag nangaral ay more on Bible, more on Scripture rather than more on quotations. Hindi natin dinidisregard ang mensahe ng prophet, but nakita rin niya sa fellowship yung balanse na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya gano'n lamang kanyang kagalakan, kasama niya kanyang may bahay, at isang minister din na from Tagum City, somewhere in Mindanao din yun. At hindi lang yun, because of his joy sa mga young people, kung lulubin ng Panginoon, nag-invite siya this coming December ng youth convention sa taga Pampanga po siya, ng Church Life Pampanga, somewhere in Pampanga. So, lulubin ng Panginoon, kung mapag-aisahan din ang Ono Church, ng mga ka-fellowship natin dito sa lugar natin, at magkaisa na pumunta doon, ay para sa akin ay hindi rin ako magdadalawang isip na mag-support or kahit paano ay magpa-unlock sa invitation. Bagamat ang sabi ni Pastor Lito, pwede pa rin naman natin obserbahan. Hindi naman din ganun kadali. Kumbaga, ang fellowship na ating, yung pagtanggap sa fellowship. At sa akin na-observe din, mga post ay nagkalat sa Facebook at may post nga si Pastor Elvera na sabi niya, so bigla na lamang ako naka-receive ng maraming invitation sa mga bagong friends sa fellowship. Ibig sabihin yung mga nag-invite sa Facebook. So, isa na rin ako doon at si Pastor Joel at ilang mga magagawa, lalo na sa Messenger, so para magkaroon ng contact. So, marami na nakita ng joint fellowship at marami na rin naka-observe ng mga nakakilala kay Pastor Gion Elvera. Bagam may ilang mga negative, parang negative agad yung iniisip. Nakita ko doon sa reply ni Pastor Gion ay, sabi niya, bro, nasa public kasi. Kanyang pinalalahan, bro, hinay-hinay lang. Kasi parang nagdyan sa yung isang brother na I doubt kung ano yung stand nila sa Godhead, ang mga ganun mga doctrine. Kaya siya ay binigyan ng reminder ni Pastor John, hinay-hinay lang. Mga taong ito ay, ibig sabihin, ang fellowship na ito ay, ang Diyos din ang siyang naglagay. Kaya sa dati ng mga panahon, maaaring magkaroon ng ilang mga changes at ating sama sa prayer yan. Ang greater work sa fellowship ay nakikita namin na magkakaroon ng o pangyayarihan ng Diyos sa mga dati na panahon. Maaaring nawalan tayo ng camp meeting sa lugar na ito, pero salamat, hindi nawalan ng gawaan Diyos. Hindi nawalan ng pagkilos ng Diyos sa mga joint fellowship sa labas ng Cavite, sa labas ng Luzon. At tayo sumasampalataya na ang Diyos ang siyang nagsusupport sa atin. Diba? Wala tayong malaking tao na nagsusupport para mag-materialize ang ganung kalaki ng mga joint fellowship. Lahat yun ay provided ng Diyos. Lahat yun ang Diyos ang siyang naglalagay ng mga pangailangan. Kaya salamat sa Panginoon at sa mga ministers na nakatulong para mag-preach. At isa rin sa akin na-observe, ang mga mensahe doon ay nagkaroon ng connection sa isa't isa. At na-surprise din ako dahil nagalak ako na i-share yung aking mensahe sa inyo last 2 Sundays ago, bago ako bumiyahe, about Jesus Christ, our cornerstone, di ba? First day, second day, naghintay ako ng advice kung ako ay bibigyan ng slots, pero naghahanda lang ako sa aking part. Pero nung second day morning, ay tumayo na si Pastor June.
At surprise ako, ang kanyang tinats ay yung kinote ko sa Isaiah chapter 28 na binasa natin last Sunday about the chief cornerstone. Ang kanyang topic is strong foundation. Kaya nung kinabukasan, last day, third Sunday, ay in-express ko yung aking kagalakan. Sabi ko, nabanggit na rin ang ibang mga bagay na nimensahe na ni Pastor Elvera. Kaya ako ay nag-follow up na lamang sa ilang mga bagay. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay the only wise God, the only wise builder na hindi siya nagkamali ng pagtatayo ng kanyang iglesia. Kaya purihin ang Panginoon sa experience, sa karanasan, mga bagong karanasan sa fellowship, at ang Diyos pa ang patuloy na magbalik sa lahat ng bagay na ito sa bawat isa. At kay gayon din naman dito sa ating local church, pasalamat ako sa Panginoon na Diyos ay patuloy na sumasama sa ating mga gawain. At sa gabi nito, I just want to speak lang ng isang simple na bagay at isang encouragement, paalala, marahil, at ilang mga bagay pa. So sa ating teksto na binasa, binigyan ko na lang ng pamagat na how long will you be uncertain? How long will you be uncertain? Hanggang kailan ka manatiling hindi certain or tiyak or sigurado? So dito sa ating binasa ay tinanong ng mga Hudyo si Jesus, how long will you keep us in doubt? So doon ko kinuha yung ating paksa sa gabing ito. At ang talata na ito mga kapatid, ang mga verses na binasa natin sa gabing ito, ay nagtuturo sa atin na hindi mabuti ang maging uncertain sa pananampalataya. It is not good to be uncertain because ang mga Hudyo sa panahon na yan ay may pagdududa sa mga gawa ni Jesus o kay Jesus Himself as Son of God. Marami silang doubt, marami silang kaisipan na hindi maganda kay Jesus in spite of many miracles na ginawa ni Jesus sa panahon na siya ay nasa lupa pa. Ang mga Hudyo ay hindi masatisfied ng mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya doon sa verse 25, sabi diyan, I told you and you do not believe. Tayo po ba sumasampalataya na ang Diyos ay nangungusap pa rin sa ating panahon? Minsan na siya nangusap nang siya ay nasa lupa pa sa pamamagitan ng kanyang butong na anak. At hanggang sa ating panahon, still, God speaks to us by His Word, by His Spirit of Truth, ay malaya pa rin nangungusap sa ating panahon. Just pray na tayo lahat ay mga mananampalataya. Alam niyo, sa John Fellowship, napakaganda ng mga pangaral, ng mga paalala, ng mga saway. Lamang nakakalungkot, doon sa mga nakakita ng pictures, it seems like sa aming conversation nila Pastor Joel, ng ilang mga magagawa, nakasama natin dito sa fellowship, medyo nalungkot kami because ang isa sa mga comment na hindi katanggap-tanggap ay tayo daw ay deprived sa message. Sabi ko nga sa mga elders, share ko minsan yung mga conversation. Deprived sa message. Kaya si Joel, hindi niya napigilan, nag-comment o nagpaalala siya na paano mo nasabi na deprived ang fellowship. Hindi mo kami kilala, hindi mo pa nalaman ang aming buhay, ang aming fellowship. Sabi ko nila kay Pastor Joel, maaring deprived sila yung deprived, as in deprived sa character. Because, di ba, imbis na ikaw ay matuwa sa fellowship, magalak, because may ginagawa pa rin ng Diyos, hindi man sa inyong circle, sa ibang fellowship, yet, gano'n ang iisipin mo. Dapat ang papuri at pasalamat ay laging ibinibigay sa Diyos. Because of those meetings, those words na ipinapangaral. Hindi man natin sila kilala. Pero kung ating pakikinggan ang mga salita ng Diyos, ang Diyos ay kumukuha ng kaluwalhatian. Kaya sabi ni Jesus, I told you and you do not believe the works that I do in my Father's name, this testify of me. So, ibig sabihin, sa kabila ng mga himala na ginawa ni Jesus, hindi talaga lubos na naniniwala o sumampalataya ang mga Jews sa panahon na yan. At ang mga Hudyo ay pilit tinatanong si Jesus,
Tell us plainly kung sino ka. Sa kabila ng mga ginawa ni Kristo sa ibabaw ng lupa, mga himala, mga miracles, mga dakilang gawa ng Diyos sa magitan niya, ang mga Hudyo ay hindi pa rin na-satisfied. Kaya pagdating ng verse 31, sabi diyan, then the Jews took up stones again to stone him. And Jesus answered them, sabi niya, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Alam natin na marami nang ginawa si Kristo bago umabot sa panahon na siya ay tuluyan ng ibibigay ng Diyos sa mga kamay ng kaaway. Yet ang mga taong ito ay napilit naghahanap ng bagay na magsasatisfy sa kanila. Sabi ni Jesus, many good works I have shown you from my Father. Ibig sabihin, marami mga mabubuting gawa na ginawa si Jesus, yet hindi pa rin maunawaan ng mga Hudyo na ito ba talaga ay sa Diyos? O ito ba talaga ay gawa ng Diyos sa panahon na yun? Ang mga tao ay walang kamalay-malay that God already, tawag niyan, descended. Bumaba ang Diyos in Christ. Di ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh. At nakita natin ang kalwaltian, sabi ni John, we beheld His glory sa panahon na yun, even today, by His Word. Kaya pagdating sa new birth, kung pag-uusapan natin ang new birth, ay ilan lamang ito sa pinakita ni Jesus, as we know, doon sa John chapter 3 verse 1, basahin natin, na ito'y naging isang malaking question din sa panahon na yan, in particular, kay Nicodemus. Ang sabi diyan, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one, sabi diyan, can do the signs that you do unless God is with him. So mismo siya na ang nagsasabi ng katotohanan na hindi talaga ito kayang gawin ng sino man maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Jesus, sabi niya, responded and said to him, truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. At alam natin by Scripture, mga kapatid, na hindi tayo pinanganak ng tubig lamang. Sino ito ang sumasampalataya na hindi lamang tayo pinanganak ng tubig, kundi sa magitan din ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo makapasok, sabi pa ni Jesus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos unless na tayo ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Kaya yung mga ipinanganak sa tubig lang, ay magkakaroon kayo ng problema sa inyong pananampalataya. Bilang kailangan natin ay ang sabi ni Jesus, sabi niya, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. At kung hindi natin naranasan ang kapanganakan sa Espiritu, lagi tayong lalakad in the flesh. Lagi tayong lalakad na marami tayong questions sa Word of God. Lagi tayong lalakad na marami tayong hindi naunawaan sa kalooban ng Diyos. At anong mangyari sa atin? Ang ating mga pananampalataya ay magiging uncertain. Naintindihan niyo ba yung salitang uncertain? Yung parang may duda o walang katiyakan, walang kasiguraduhan na pananampalataya. And you will become uncertain sa buhay mo. Wala kang katiyakan, wala kang kasiguraduhan. Even those days na lumipas, ay marami ng ginawa ang Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Kaya pagdating sa verse 4, sabi diyan, Nicodemus said to him, how can a person be born when he is old? So alam natin yung story, no? Wait lang, inom lang ako. Alam natin ang story, pero basahin ko lang ulit. How can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born. Can he? Sabi niya. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit. So napakalaga na hindi lamang tayo ipinanganak sa tubig o sa tubig lang by baptism of water. Dapat maunawaan natin yan, lalo na mga bata pa sa pananampalataya.
Kahit doon sa fellowship, binanggit ito ng isang mangaral, hindi sapat na tayo ay nabautismuhan lamang sa tubig. Because kung ito lang ang ating naranasan, hindi nakapagtaka, lumilipas ang maraming panahon, sa kabila na ang Diyos ay nangungusap, hindi natin maunawaan ang maraming mga bagay. Sa kabila na mayroong ginagawa ang Diyos, katulad sa panahon ni Jesus, sa kabila na mayroong mga dakilang bagay na ginagawa ang Diyos sa ating panahon, at kayo mismo, may mga testimony kayo, katulad ng testimony kanina. Ito'y gawa ng Diyos, na may Diyos na nag-iingat ng ating buhay. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Pumaroon ang ating brother, hallelujah, at least para yung kanyang kagalakan, desire to have a job na maaaring sa mga panahon na ito hindi niya makita dito sa atin. Pero ang Diyos ay buhay, nagawa niyang ingatan, hallelujah, ang isang kaluluwa na ito, bantayan siya hanggang siya ay makaranas ng mga bagay na hindi niya naranasan before. Kasi doon lang siya na nagamot sa ganung klaseng karamdaman, di ba? So, ibig sabihin, hindi pinahintultan Diyos na siya ay mga pagpatuloy sa trabaho at siya ngayon ay tinulot na makabalik by the grace of God. Pero ang Diyos ang nagbabantay sa ating mga daan. Di ba? Ang daan daw ng matuwid ay, sabi doon, ang Diyos ang nagdadirect. Di ba? Kung tayo lang ay sasampalataya, kung tayo lamang ay mayroong karanasan, hindi lamang tayo pinanganak in water, but in the Spirit. He cannot enter the kingdom of God, sabi ni Jesus. That which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the Spirit is Spirit. So gaano kalaga itong ipinanganak hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu. Kapag tayo ay tawag niyan, ang karanasan mo lang ay ang bautismo sa tubig at wala kang karanasan sa apoy ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay magpapatuloy na lalakad sa iyong sariling pag-iisip. Kapag ikaw ay walang karanasan sa apoy ng Espiritu ng Diyos, sa baptism of fire, ibig sabihin, hindi pa lubusang natutunaw, di ba? Kapag apoy kasi, tumutunaw ng mga bagay na kayang tunawin. Hindi pa nakaranas na maalis at matunaw ang mga bagay sa ating buhay. Kapag ito lang ating naranasan, ikaw ay magpapatuloy sa paglakad sa iyong laman. Subalit kung ikaw ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, ang iyong kaluluwa ay mauuhaw sa mga bagay sa Espiritu ng Diyos. Kapag ang isang anak ng Diyos ay may karanasan, baptismo sa tubig at sa Espiritu, maaring yung baptism of fire ay pwedeng mangyari along the way. Or pwedeng on the spot ay ikaw ay bautismuhan sa Espiritu. Because nangyari yan sa Acts, sa ilang panahon na ang mga alagad ay, I think, it was Peter, no? Si Peter, na kanyang mamit ang mga believers sa panahon na yon. Nang kanyang bautismuhan ay, on the spot sila ay nabautismuhan din sa Espiritu ng Diyos. But sometimes, it takes time to develop. Kaya nga, mayroong tinatawag na lumalakad sa laman at lumalakad sa Espiritu. Kahit man sa atin, lahat tayo ay bautismano na, pero may lumalakad pa rin sa laman at lumalakad sa Espiritu. Maaaring hindi mo pa naabot ang apoy na ito ng Diyos para lubusang tupukin ang iyong buhay. Kaya gaano kalaga ang bagay na ito? Ang maranasan natin ang apoy ng Diyos, ang ating puso ay mauuhaw sa mga bagay ng Diyos, ang iyong kaluluwa ay mag-express ng mga bagay na mula sa Diyos, hahanapin mo yung mga maubuting bagay na mula lamang sa Diyos. Mauuhaw ka sa kabanalan ng Diyos, mauuhaw ka sa presensya ng Diyos. Sino sa atin sa gabi itong nauuhaw sa presensya ng Diyos? Na hindi lang tayo naparito just to take a part of this prayer meeting, pero ang ating sinasabi, ako'y nauuhaw sa presensya ng Diyos. Ako ay naghahanap sa mga dakilang gawa ng Diyos. Pero kung tayo ay hindi nakaranas pa ng bagay na ito, manatili tayong kikilos, lalakad, mag-iisip,
Gusto kong pasalamatan ng ating MC sa gabing ito. Maaaring hindi nyo alam, pero meron kami mga pinag-uusapan sa aming between sa mga brothers. Because para sa akin, kung may mga bagay tayong inilalagay ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga kalagitnaan, kung ito ay hindi naman pipigil sa ating kagalakan para tayo magpagamit sa Diyos, kung ito ay mga bagay na kailangan nating linawin lamang sa mga dati na araw, naniniwala ako na walang bagay, hindi ito makakapigil sa ating bahagi sa Panginoon. Dahil kung hindi naman ito isang kasalanan na pipigil, hindi naman ito isang bagay na nagkaroon talaga ng anumang pagpigil o hindrance. Kung ito yung mga bagay na lilinawin lamang, kahit sa inyo, kahit sa atin, sa bawat isa, kung meron lamang mga clarification na gagawin, hindi dapat ito magsabi sa ating puso na hindi na lamang ako atin dahil meron pa mga bagay na nagpapabigat. Kapag ito ay mga bagay lamang na pwede natin sabihin, Panginoon, ikaw nakakalam na aking puso. Ako'y nagagalak na magpupuri pa rin sa iyo. Because ako'y naniniwala na kapag ito yung ating karanasan, maaalis sa atin ang mga bagay na kawalan ng katiyakan. Katulad dun sa binasa natin kanina. Because sabi ni Jesus, I told you and you do not believe. Marami nang sinabi si Jesus, marami na siya itinuro, marami na siyang pinakita mga himala sa panahon na yun. Yet ang mga Hudyo, they still doubting the Christ, the Son of God. Marami nang sinabi ang Diyos sa iglesia. Marami na itinuro sa inyo. Marami na ipinangaral sa mga kabataan. Yet, kung hindi tayo makaranas ng apoy mula sa Diyos, tayo ay manatiling nagdududa sa mga gawa ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng tiyak na pananampalataya. Kahit gaano katagal na tayo sa mensahe na ito, marami na tayong narinig, marami ng pagtuturo, marami ng pangaral, still. Sabi ni Jesus, you don't believe. I told you, I have told you. I had preached this message to you. Di ba? The elders teach this message to you. Nag-encourage sa atin ang mga Word of God. Nagturo sa atin ang mga bagay ng pag-aayos sa iglesia. Pero sabi ni Jesus, you do not believe. So how long? So ito'y tanong ko sa Panginoon, tanong ko sa ating lahat, how long you will be uncertain in your faith? Alam niyo, doon sa fellowship, kung kayo nandoon, of course, maaaring mapanood nyo sa video, sa recording, pero iba pa rin yung talagang live. Doon, kada bitaw ng salita ay talagang, kapag ikaw ay hindi founded sa Word of God, you will be shaken. Hindi na ako na-surprise na mayroong umangaral because, katulad ng ating Pastor Franco before, nung nangaral si Pastor Olivera, parang nakita ko si tatay na nangaral, ganun siya, katulis, katalas magsalita. Kahit hindi niya, first time lang niya na-meet ang mga kapatiran. Dahil ang sabi niya, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi niya, ang salita ay hindi nananakit. Bagamat ito'y masakit, pero ito'y katotohanan kailangang sabihin ng mga manggagawa. You see? Kailangan natin sabihin, kailangan yung marinig, kailangan yung tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Hindi natin kailangan magpaligid-ligid pa. Ang sabi pa niya, hindi ito entertainments. Ang fellowship ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang author ng fellowship na ito. Hindi yung tao naglagay, hindi yung nag-found, hindi yung naglagay ng foundation na yung tao. Kaya sabi niya, you must place your faith doon sa ibabaw ng bato ng chief cornerstone upang kayo maging matibay. Sabi pa niya, maraming mga Kristiyano ngayon ang hindi talaga totally founded sa truth. At totoo yun. Kaya, pag meron tayong mga fellowship, it's
it's a time to examine always our faith. Na kung tayo ay nandito lang ba as a member ng iglesia or tayo ay nakaranas ng mga gawa ng Diyos. By His Word, ikaw ay isa sa pinapalakas ng Diyos sa tuwing ikaw ay nabababad sa Kanyang presensya. Maraming Kristiyano ang uncertain. Hindi tiyak sa kanilang mga gawa. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Sa gabing ito, alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Huwag kayong mag-amen. Dahil kapag hindi kayo sanay mag-amen, duda ako sa inyong pananampalataya. Baka yan ay sabi nyo lang at hindi sinabi ng Panginoon. John 8 verse 12, Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Amen po ba mga kapatid? Ako ang ilaw, liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi siya ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. Medyo baguhin niyo yung Tagalog, magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Para sa akin, ang tama ay magkakaroon ng ilaw o ng liwanag ng buhay. Ilaw ng buhay. Ano ang light dito? Light means to shine or make manifest. Si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. At ang mga sumusunod sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman, hindi lalakad sa sanlibutan na madilim, kundi magkakaroon ng lights of life. Ibig sabihin, from the word light, to shine or make manifest. Ibig sabihin, mayroong magliliwanag sa buhay ninyo. Ang life of God, na kay Jesus, na kay Kristo, ang magliliwanag sa iglesia. See? Ang buhay na ito na mula sa Diyos, na ating sinampalatayanan sa magitan ni Kristo, ang buhay na ito ay mahahayag sa buhay ng mga mananampalataya. At kapag kayo, ang bawat isa ay nakakita, nakarinig ng mga pagtuturo mula sa Diyos, at nakakita tayo ng mga gawa ng Diyos, hindi tayo magdududa na ito ay kalooban ng Diyos o na ito ay sa Diyos. Tayo ay lubos na sasampalataya na ito nga ay gawa ng Diyos. Na ito nga ay sa Diyos, na ito nga ay ginagawa ng Diyos, ulit mga araw by Spirit. So ano ibig sabihin ng light? To shine. Ibig sabihin magkakaroon ng illumination. At ako'y sumasampalataya mga kapatid, that the church should be illuminated by the light of God. Ang iglesyang ito ay dapat lamang mag-illuminate ang buhay ng Diyos. Otherwise, ang church na ito ay gawa lamang ng tao. Pero dahil ito'y gawa ng Diyos, magliliwanag ang buhay na mula sa Diyos. Minisahe ko, nadama ko na imisahe ulit yung aking misahe last Sunday about Jesus Christ, our foundation, our chief cornerstone. Pero hindi ko na pinahaba pa because naipangaral na nga ni Pastor June. Nag-follow up na lamang ako. Sa ilang mga bahagi ay binalikan ko lang ilang mga bagay na aking nabanggit sa aking mensahe dito. Because naniwala ako na napapanahon sa iglesia na ang church ay makita niya ang kanyang foundation. Naniniwala ako na kailangan niyong makita ang inyong foundation sa mensahe. Because doon ay na-encourage kami, lahat magagawa, bawat iglesia, na hindi po lahat na nasa mensahe ay mga genuine believer. Except inyong mahanasan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na gumagawa at nananahan sa iglesia at nagbibigay ng pananampalataya na tiyak na pananampalataya. Ibig sabihin, hindi kayo nagiging uncertain sa inyong buhay.
kahit na nakikita na natin ang mga gawa ng Diyos, parang baliwala pa rin sa atin ang mga ginagawa ng Diyos. So, isang bagay yan mga kapatid, the church should be illuminated by the lights of God. Para ipakita sa atin, para ipakita sa inyo, na ang iglesia na ito ay hindi po kulto, hindi po ito gawa ng tao, ito ay gawa ng Diyos. Jesus Christ Himself, the author and the finisher of our faith. At ako'y sumasampalataya na kung nasa atin ang lights of life, yung ating binasa sa John chapter 8 verse 12, kung nasa atin ang lights of life, sasabihin ko sa inyo mga kapatid na hindi magiging uncertain ang inyong buhay. Hindi magiging uncertain ang inyong mga decision. Hindi magiging uncertain ang inyong mga lakad sa uling mga araw. Because you will know, sa magitan ng Scripture, ng Espiritu ng Diyos na malaya na kumikilos, you will understand, napakarami ng ginawa ang Diyos sa iglesia. Marami na siyang salitang ibinigay. Hallelujah. Pinatibay na kayo sa pananampalataya. Para makita na ito'y hindi sa tao, ito'y mga gawa ng Diyos, mga ginagawa ng Diyos, ginawa ng Diyos, ginagawa ng Diyos, at gagawin pa ng Diyos sa uling mga araw. Kaya napansin ko mga kapatid, habang nagpapatuloy ang mga ganung mga joint fellowship, kung may mga panahon pa next year, naniniwala ako, mas magiging malakas ang Espiritu ng Diyos sa mga panahon na darating. Dahil nagiging mas malaya ang salita ng Diyos. Naalis ang mga doubts sa ating mga puso. Natututo tayo ng maraming mga bagay. Mamaya, mayroon kong i-encourage sa ating mga nasa ministry. Natututo tayong lumakad sa pananampalataya. Natututo tayong magtiwala sa Diyos. Kung nasa atin ang light of life, hindi tayo lalakad sa ating laman, sa ating kalakasan, kundi lalakad tayo sa buhay na kumikilos sa atin. John 13 verse 8, sabi ni Jesus, I am not speaking about all of you. Sabi niya, I know the ones whom I have chosen. Sino mag-i-amen sa gabing ito? I know, nakikilala ko ang aking mga hirang. Kaya kung nasa atin ang lights of light, ang ating mga kaluluwa, ay hindi tayo magda-doubt sa Diyos. Kundi ang ating kaluluwa ay lagi magsasabi, I want to be in the presence of God. My soul is crying. My soul is crying aloud, worshiping the Lord. At hindi tayo makatiis na tayo ay hindi lagi bahagi ng mga gawa ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkauhaw. Sa gabing ito, dalangin ko, magkaroon pa tayo ng mas malalim na pagkauhaw. Dahil hindi po tayo tinawag ng mensahe para manatili sa bagay na kinasanayan na natin noon. As we grow old sa faith, sa pananampalataya, nabanggit din sa mensahe doon last week, yung mga kababaihan, nagpapahaba ng buhok. At dahil kayo'y lumalakad sa pananampalataya, at kung naunawaan nyo yung mensahe, tiyak yun, kayo'y makaranas ng mga persecution. Questionin kayo ng mga tao, mga kaibigan nyo, mga classmate, lalo na. At kung kayo ay hindi founded sa truth, maaaring sabihin nyo lamang, ito yung sabi ng nanay ko. Ito yung sabi ng aking pastor, ng aming elder. Kung hindi tayo nakaranas mismo ng salita ng Diyos sa buhay natin, tayo ay magkakaroon ng duda sa pananampalataya. Ito ba talaga yung sabi ng Panginoon? Pero kung tayo ay mayroong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, tayo ay sasampalataya. At kapag tayo ay tinanong ng ating mga kaibigan, saan lugar man, ang sasabihin natin, dahil ito ang kalooban ng Diyos. Dahil ito ang sabi ng Scripture. Ito yung aming pananampalataya.
So hindi mo sasabihin na ito kasi sabi ng nanay ko, mga young people. Ito kasi sabi ni Pastor Jack, ito sabi ng aming elder, Kuya Cholo. Kapag kayo ay naharap sa mga temptation, sa mga persecution, ang lagi mong sasabihin, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, tiyak na may pananampalataya, ang lagi mong sabihin, ito ang salita ng Diyos. Ito ang sabi, ito ang kalooban ng aking Panginoon. Sabi niya, I know the ones whom I have chosen. Ang mga hirang ng Diyos ay nagtataglay ng tamang spirito. At kung tama ang spirito na nasa atin, ang ating confession, yung light doon, di ba, ay nag-speak of to manifest, to make manifest, to shine or to make manifest. So kung yung buhay ng Diyos inas atin, ang salita ng Diyos inas atin, mayroong magliliwanag. At ating mga puso ay magkakaroon ng tama na confession. Katulad ng sabi ni Pablo, I know whom I have believed. 2 Timothy chapter 1 verse 12, for this reason I also suffer these things. But I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I am convinced, sabi niya, that He is able to protect what I have entrusted to Him until that day. So yan ang pananampalataya na sigurado. Kapag ikaw ay may karanasan sa pagtuturo ng Diyos, kapag ikaw ay may karanasan sa mga gawa ng Diyos, meron kang tiyak na pananampalataya na kaya mong sabihin ang mga bagay na aking ipinagkatiwala sa Diyos. Hallelujah! Ay may magagawa siya hanggang sa araw na kanyang ipinangako. Sabi niya ni Pablo, I am convinced, sa NASB version, I am convinced, I am persuaded. At yan dapat ang ating pananampalataya na kapag merong salita ang Diyos, meron tayong tiyak na pag-asa. Hallelujah! Kahit maraming circumstances, nagpapatuloy tayo. Sino mag-amen? Nagpapatuloy tayo. Hindi tayo nagpapaalipin sa gawa ng kaaway. Tayo ay walang duda sa mga gawa ng Diyos. When I pray sa gabing ito, na walang duda na tayo ay kinakalingap ng Diyos, o linilingap ng Diyos. Kinakalinga ng kanyang spirito. Diyos na matalino, marunong sa lahat ng bagay, nalalaman niya kung paano niya tutugunin ang ating mga pangangailangan. Sa gabi ito, masabi ko na, ang Diyos, ang siyang magpo-protect ng buhay natin. God will protect your life sa ministry. Ang Diyos ang siyang mag-aayos, ang Diyos ang siyang gagawa ng maraming mga bagay. Kahit man ang iyong kaluluwa, alam ng Diyos kung paano tugunan ang iyong pangangailangan. Huwag lamang tayo magduda sa Diyos. But you see, kung bakit mayroong ganun question, para makita natin ang scripture, nangyayari ang mga bagay na ito para sa ating ikatututo, sabi pa ni Pablo. How long will you be uncertain sa inyong pananampalataya? Sa gawain na ito. Sa aking observation, for the past 7 years, mula nang kunin ng ating beloved Pastor Franco, sa aking observation, at totoo yung sinabi ng scripture na mayroong mga unang nahuli, may mga huli na nauna. That's true. Yan ang katotohanan. Hindi natin kayang tanggihan yan. Na marami ng mga tagal sa iglesia, pero tamad sa gawain ng Diyos. Marami dito sa iglesia na hindi pa rin sanay magpuri sa Diyos. Come on. Di ba? Marami sa atin nahihiya pa rin para ang Diyos ay bigyan ng kalwalhatian. Encourage ko kayo, lalo na ating mga nasa music ministry. Kayo na nasa music ministry, ang dapat na una, di ba sinabi ko na dapat ang unang nag-encourage sa iglesia. Hindi lang dapat kayo nakadepende sa inyong schedule. Kapag out of your schedule, dapat ikaw dyan sa iyong upuan ay nagpapakita ng pagsamba sa Diyos. Sa mga musician, ganoon din.
Hindi dahil kayo ay nakaupo at ginaganap ang inyong tungkulin. Pero pag wala kayo sa inyong posisyon, dapat kayo ang isa sa malakas magpuri sa Diyos. Dapat kayo ang isa sa nagmamanifest ang biyaya na ito ng Diyos, ng buhay sa iglesia. No, hindi dapat yung pag-upo natin dyan, mga utod na tayo o tuod. Mga singers, gumising tayo. Mga worshipers, hallelujah, at ibigay sa Diyos what due to His name. Kung siya ay dapat purihin, purihin natin. Huwag lang malakas yung boses pag naka-mic. Pag wala ng mic, hindi na kayo makapagpuri sa Diyos. How come? Na kayo ay nasa music ministry. Bibigyan natin ng point ang mga bagay na yan sa dati ng pagkakataon. Sabi ni Jesus, but you do not believe. At itong isang mabigat na bagay, because you are not of my sheep. Di ba? Ito yung mabigat na salita ng Panginoon, pero ito yung katotohanan. Hindi natin pwede sabihin, tabi ko lang to. Basta ako ay sumasamba sa Diyos. Pero kung tayo ay nanatiling doubt sa ministry, kaya nga sabi ko, ang advice ko, nagpayo lamang ang manggagawa. Just go on, move on. Kung may mga lilinawin, pag-usapan natin. Hindi dapat makapigil sa ministry. Pero ito isang katotohanan na nawa sa gabi ito ay hindi ganon sa iglesyang ito. Marami na tayong naranasan sa ministry. Marami na tayong narinig na mga pangaran. Marami na mga ginawa ang Diyos sa ministry. Pero hindi pa rin natin kayang panuguran ng Diyos na narapat sa Kanya. Why? Sabi nga sa inyo, mabigat ang sabi ni Jesus, because you are not of my sheep. Kung kayo ay sheep ng Panginoon, then hinahanap ng Diyos ang buhay na nasa inyo. Because hindi maaring tayo 10 years, 20 years, 30 years na, nahihiya pa rin ba tayo sa Panginoon? I don't think so. Yung kalakasan ng Diyos, sapat-sapat para tayo ay itayo ng Panginoon sa maraming mga bagay. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ang nagawasak ng mga kahinaan natin sa laman. Ang kalakasan ng Diyos sa magitan ng Kanyang salita, kung tayo sumasampalataya, ito yung mag-aalis ng mga hindi na tama na mga ugali sa iglesia. Mga kapatid, kahit ulit-ulitin natin ang mga salita ng Diyos, ilang beses nating marinig ang mga pangusap, kahit gaano karaming himala, kung hindi tayo sasampalataya, walang kabuluhan. But if you believe, sabi nga doon about doon sa ipinangaral ko naman dito, no? Jesus Christ is our chief cornerstone. Sabi doon, to those who believe shall not be hastened or ashamed or disturbed sa ibang language. Sa Kanya na sumasampalataya sa Diyos, kay Kristo na chief cornerstone, hindi siya matataranta. Hindi siya magmamadali sa maraming mga bagay. Ang laging sasabihin niya, hihintayin ko ang gagawin ng Panginoon. At paano mo naman mararanasan ang gawa ng Diyos kung ating pababayaan ang mga pagkakatipon? Kapag wala tayo sa mga gawain, of course, we will miss the glory of God. Yung first message doon sa Joint Fellowship, sabi doon, kung ikaw ay sasampalataya, you will see the glory of God. Kung kayo ay sumasampalataya, sa panahon na tayo ay may gathering, ang kalwalhatian ng Diyos ay kumikilos din sa ating kalagitnaan. Ang kadakilaan ng Diyos, ang kalakhan ng Diyos. At yung dahilan, we have a reason to worship the Lord. We have a reason to praise His name. Hallelujah! Walang pipigil, walang bagay. Kahinaan man, ang Diyos ang ating kalakasan. Church, huwag na tayo maging mahina sa worship. Ngayon ang panahon na ating sanaying ibukang ating mga labi. Purihin ang pangalan ng Diyos. Luwalatiin ang Diyos. Hallelujah, sambahin ang kaisa-isang Diyos na buhay. Hallelujah. Kung hindi tayo sasampalataya, mauwi lamang sa walang maraming ginagawa ng Diyos. Kahit man yung mga tinatawag natin ng mga sacred fellowship. Diba? At yan ang aking patuloy na idinadalangin. Naglalagay ng sadness in my heart.
I want to be open sa inyo mga kapatid. How long you will be uncertain? Hanggang kailan pa tayo hindi kikilala sa kalooban ng Diyos? Hindi lang sa panahon ng pagtuturo, pangaral, kundi sa panahon ng pagtupad sa salita ng Diyos. Minsan, yung mga pinakamahalagang gawain natin, like communion, hindi natin kayang i-sacrifice ang mga bagay sa lupa. Kahit yung sabihin natin, pero ako'y sumasampalataya, hindi lamang dapat communion, every worship. It is sacred sa Diyos. Pero kung tayo ay magpapabaya, lalo na communion, hindi tayo, kulang ba tayo ng kalakasan para gawin ito? Or kulang pa tayo ng unawa para lubusang sumunod sa Panginoon? Hindi ba natin kayang bitawan ang mga bagay sa lupa? Or ibig sabihin, hindi natin kaya pang i-sacrifice alang-alang sa Panginoon. Nung si Pastor Olivera nag-preach sa Kabadbaran, ay nangaral siya ng isang strong meat. Masabi ko na strong meat. Nag-preach siya, nagturo siya. Para sa akin, na-discern niya na hindi mga bago yung kanyang kaharap. Na-discern ko na siya ay, na hindi aksidente na siya ay na-invite. Siya ay invited ni Pastor dito. Pero hindi pa sila masyadong ganun magkakilala. At matagal sila nag-meet, kung hindi ako nagkakamali, ayon sa akin narinig na testimony, matagal na sila nag-meet, parang 2000 pa ang earliest. Parang naalala lang ulit ni Pastor dito siguro, ang pangalan na yon at kanyang kinontak at in-invite. So kahit malayo, from Pampanga, pumunta si Pastor John Olivera. And he preached like, parang matagal nang kasama ang gawain, ang mga kapatiran sa gawain. Pero ang akin nakita doon, he preached like, walang pipigil sa kalooban ng Diyos, walang pipigil sa katotohanan ng Diyos. Masaktan na tayo kung masaktan. Kung ito yung katotohanan, hindi ko pababayaan ang salita ng Diyos. Diba? How long you will be uncertain sa inyong mga kaisipan? No, napakadali nating iwan. Communion service, iiwan natin. Why? Because marami pa tayong mga hindi naunawaan sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Balikan natin ang teksto. My sheep listen or hear my voice. And I know them, sabi ni Jesus, and they follow me. Nang si Pastor June nangaral, nagalak aking puso, sabi niya, we're living in a very serious age. At kung inyong naunawaan na ito'y serious age, kayo ay magiging seryoso rin sa inyong pananampalataya. Kayo ay magsisikap din, Panginoon. Di ba? Habang lumilipas sa mga panahon, palapit na palapit ang ating sinasampalatayanan ng rapture. Could you imagine? Habang papalapit ng panahon, ay dapat mas lumalalim ang ating foundation sa kalooban ng Diyos. Dapat pa nga, tayo na matagal na ang siyang nauuna sa mga gawain ng Diyos. You see? My sheep hear my voice, sabi ni Jesus. At kung kayo ay believers sa uling mga araw, pakikinggan nyo rin kung anong sinasabi ng Panginoon sa uling mga araw. Ano sabi sa Sacred Revelation? Siya na may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Bakit kailangan natin gawin ang bagay na ito? Para tayo magkaroon ng tiyak na pag-asa. Para kayo ay dalhin. Di ba sabi ni Pablo, akin kayong inihaharap kay Kristo na isang chaste virgins. Blameless, spotless. Hanggat maaari, gagawin namin ang lahat para maituro sa inyo ang kalooban ng Diyos. Pero nasa atin ang pagsampalataya at pagsunod. Kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi tayo makikinig sa panawagan ng Panginoon, kayo naman ang mag-suffer sa araw. Dahil sa inyong pagpapabaya sa gawain ng Panginoon. You see? So how long will you be uncertain?
Punta natin ng Matthew 22. So, konti na lamang. Hindi ko ito papatagalin. Matthew 22, verse 37. And he said to him, tingnan niyo mga kapatid at ito, tinitiyak ko, how many times this church heard this message? How many times the Lord speak to you, to every one of us? Sa gabing ito, I pray na ang salita ng Diyos ay mag-ugat sa ating mga puso ngayon. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your minds. Ano sabi dyan? This is the great and foremost commandment. Ito yung unang-una sa lahat. At ang second, sabi sa verse 39, the second is like it. Sabi dyan, you shall love your neighbor as yourself. So hindi natin pwedeng pagbaliktarin mga kapatid, na mas priority natin ang ating neighbors kaysa sa pag-express ng pag-ibig sa Diyos. Hindi po maaring mabago ang scripture. Sabi pa nga sa pangaral sa kabadbaran, the scripture shall never be broken. Hindi natin mababali, hindi natin mababago, hindi natin mapapalitan ang salita ng Diyos. Pangalawa lamang ito, yung ating mga bagay sa lupa na pangailangan. Pangalawa lamang po yan. Ang unang utos ng Diyos sa magitan ni Kristo ay iibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso. Buong kaluluwa, buong pag-iisip. At para sa akin, yan ang grace na ginawa ng Diyos in Christ. Na kung wala si Kristo, hindi natin maunawaan ang mga kalooban ng Diyos. Hanggang ngayon, maaring tayo ay magiging uncertain pa rin sa ating panampalataya. Pero kung tayo ay may karanasan sa Espiritu ng Diyos, tamang ating naunawaan sa kalooban ng Diyos, kahit na hindi ko magawa sa araw na ito ang para sa aking kapwa, alang-alang sa Diyos na umibig sa akin. Alang-alang sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos, ay kaya mong isacrifice kahit gaano ito kahalaga para sa iyo. Dahil ang Diyos hindi bulag, ang Diyos hindi bingi, ang Diyos ay nakakita, ang Diyos ay nakakarinig ng ating mga pangailangan. Sino mag-amen sa gabing ito? Ang Diyos, hindi tayo pinagkulang kailanman. Hindi na mababali ang scripture na nagsabi, unahin niyo ang aking katwiran. Di ba? Pwede kong sabihin na, it is being preached. Sabi ng Jesus, I have told you before. I preached this message before. I say this message before. Panahon pa ni Pastor Franco to. Seek ye first the kingdom of God. Di ba? And all His righteousness. At lahat ng bagay, ito'y tiyak na mga kapatid, ito'y subok na salita ng Diyos. Lahat ng bagay ay susunod. Oh, glory to God. Sino rito may karanasan ng bagay na ito? Nang ating unahin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Out of nowhere, ang Diyos ay may ginagawang pag-supply. Ang Diyos ay may ginagawang katugunan sa mga kahilingan. Ang Diyos, hallelujah, ay nasa shaken sa kanyang upuan. Hindi siya mapakali sa pagbibigay ng biyaya sa iyo. Dahil nakita niya, inuuna mo ako. Dahil nakita niya, naunawaan mo ako. Hallelujah. Dahil nakikinig ka sa aking sinasabi, my sheep hear my voice, ang sabi ni Jesus. At hindi lang tayo nakakarinig. Sabi ni Jesus, and they follow me. And they follow my voice. And they follow my word. They follow my message. So how much longer will you remain uncertain? My sheep listen to my voice or hear my voice. Sa verse 27. Sabi ni Jesus, and I know them, and they follow me. Now, sa pagtatapos, tatlong bagay ang dapat nyo makita rito mga kapatid. Una, tatlong bagay ang dapat nyo maunawaan dito, no? Itong verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Una, the Lord speaking in the church. The Lord speaks in the church today.
Sa panahon ni Jesus, mga alagad, ay ito yung verse, di ba, na pinakita niya. Pero hindi lamang yun sa panahon niya nangyari. Hanggang sa ating panahon, my sheep hear my voice. Kahapon, ngayon, at sa mga araw na darating. So una-una na, the Lord is speaking in the church today. Ikalawa, the Lord has His voice to listen to. So kung kayo yung mga spiritual na mga tao ng Diyos, alam nyo, may tinig ang Panginoon sa ating panahon. Merong mensahe na dumarating sa atin. May fivefold ministry na ginagamit ng Diyos to edify the church. Ikatlong bagay, those who listen to His voice follows Him. So bawat salita ng Diyos na ating naririnig sa likod ng pulpitong ito, kung kayo sumasampalataya na ito sa Diyos, you will never doubt it. You will not be uncertain. Ang inyong mga actions ay kung anong sabi ng salita, your actions do the same. Kung anong sabi ng Panginoon, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipo na ginagawa ng iba. Your actions will do the same. Itong word na follow dito, sa Greek word, napaganda niya mga kapatid. Di ba? And they follow me. Sa word na follow, itong word na follow, may Greek word meaning na to be in the same way. To be in the same way or to accompany. So anong sabihin ni Jesus? Nang sabihin niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ibig sabihin, sa ating panahon na, ang salita ng Diyos at ang iglesia ay merong isang dinadaanan sa uling panahon. The Lord who is in those pastors, this fivefold ministry, ang Panginoon na nasa 5 kaloob na ito sa iglesia, kung paano sila magturo, mangaral, hallelujah, kung paano lumakad ang Panginoon by His Word, ganun din lalakad ang iglesia. So mangyari yung meaning na, to be in the same way. Kapag mayroong kasiyahan, ang Panginoon ay may kasiyahan, mayroong fellowship, ang mga tupa ng Panginoon will walk in the same way. Hindi tayo lalakad sa ating sariling lakad. Mga kapatid, hindi tayo lalakad sa ating sariling plano. Hindi tayo mangunguna sa kalooban ng Diyos. Kung gusto niyong pagpalain ang inyong buhay, trabaho man yan, negosyo man yan, hindi na mababagong scripture, unahin niyo ang Panginoon at ang Diyos ang sasama sa inyo. Diyan dahilan, may mga negosyo, may mga business, trabaho na hindi nagpo-flourish. Why? Nakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay na binili ng Panginoon. Unahin yung Panginoon, ibigin niyo siya ng buong puso. Ikalawa lamang sa utos yung love your neighbor. Sabi ng neighbor mo, tara, punta muna tayo doon, pasyal. Teka. Ako ay maglilingkod muna sa Panginoon. Because this is the word. This is what Jesus says. Hindi lamang sa panahon na yun, kundi even in our day. John 12 verse 26, if anyone serves me, tingnan niyo ha, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, sabi ni Jesus, where I am, there my servant will be also. Di ba? Nagkakasayahan ng mga anak ng Diyos sa isang lugar, tayo nasa nowhere to be found. My goodness. But it's about time. Tiyakin natin ang ating panampalataya nakatuntong sa ibabaw ng bato. Tiyakin niyo ang inyong panampalataya na hindi yan sinabi lamang ng tao, gaya-gaya lang, sabi nga sa mensahe doon, nabanggit yan doon sa last fellowship sa Kabadbaran, na hindi tayo dito gaya-gaya lamang sa mga magagawa. Hindi tayo dito gaya-gaya lang sa tahanan, sa pamilya, because sa mga magulang ay believer. Mga anak ay gumagaya lamang. Magkakaroon kayo ng inyong personal na dealing sa Diyos. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang paglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang pahayag mula sa Diyos. Dahil hindi tayo pwedeng, kahit ang aking mga anak, sasabihin ko yan sa inyo, hindi dahil ako ay pastor or manampalataya, dahil ang inyong mami manampalataya, ay sasama-sama lamang kayo sa iglesia.
kundi magkaroon kayo ng mga personal na dealing sa Panginoon. So how much longer will you remain uncertain like those Jews, yung mga Hudyo, na kahit nandyan na yung miracles, nandyan na yung gawa ng Diyos, nandyan na ang salita, itinuturo na, ipinapangaral na, uncertain pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Alam niyo ba kung gaano kabigat ito sa Panginoon? Kung ang mga magagawa ay nakaramdam ng grievances, gaano pa sa Diyos? Kaya minsan, sinasabi ko na lang, Panginoon, kaya hindi matapos-tapos ang maraming problema. Totoo po yan. Hindi matapos-tapos ang dyablo sa paglagay ng mga pipigil sa ating kalagitnaan because sa ating mga pagkukulang sa mga gawa ng Diyos. Ano pa ba ang gusto natin? Magbangon dito ang mga magagawa ng patay? Saka lamang tayo, purihin ang Panginoon. Kapag nagbuhos ang Diyos ng pagpapala, na hindi, sabi pa sa scripture, ng walang silid paglagyan, ayan ay pangako naman. Pero whether meron yan o wala, we will serve the Lord. Ang sabi nito, sa mga naglilingkod sa akin, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. Well, sa gabi ito ay nais kong pasalamatan ng Diyos. Salamat sa mga karanasan, sa joint fellowship. Kaya sabi ko, Panginoon, kung hindi pala ako natuloy, na-miss ko ang mga bagong karanasan. But I thank God, I thank my Lord. Kayo man mismo, mga kapatid, hindi man kayo makaparoon. Maaaring nakapanood kayo ng mga videos. Pero dalangin ko, magkaroon pa ang Diyos ng puwang sa inyong buhay at bigyan kayo ng kagalakan. Isang araw ay makaparoon, makabahagi din kayo sa joint fellowship. Kalimutan muna natin yung camp meeting because maaaring hindi pa panahon para bumalik yung katulad ng mga dati. Pero yung Kabadbaran Fellowship, isang napakainam na fellowship. Paghandaan ninyo, pag-ipunan ninyo. Kung yung mga material sa lupa, material na bagay, pinag-iipunan ninyo, bakit hindi ang gawain ng Diyos? Kung mayroon kayong gustong bilhin, sasakyan, bahay, iPad, mga mamahaling mga gadget, pinag-iipunan niyo, tinitiis niyo na hindi kayo makamerienda para lamang mabili ang mga bagay na ito. Gaano pa ang mga bagay sa Espiritu? But I thank God sa Panginoon. Basahin ko lang ulit ang aking binasa kanina, John 8:12. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, na ang liwanag ng buhay ay nasa inyo ngayon. By His Spirit, by His Word. Huwag natin hayaan, masayang ang bagay na ito. Huwag natin hayaan na mapigilan ang manifestation ng bagay na ito. Idalangin pa natin ang isang malalim na ugnayan sa Diyos. Yan ang aking kagalakan sa music ministry. Magbibigay ako ng ilang mga announcement siguro sa dati ng mga araw. I am praying na ang music ministry ay palalimin ng Diyos ang ating kagalakan. Hindi lang dahil tayo mayroong mga schedule na ginagawa, pero dahil meron tayong personal. Naranasan ko ang apoy ng Diyos. Naranasan ko ang paggawa ng Diyos sa buhay ko. Naranasan ko ang pagtawag ng Diyos sa buhay ko. Naranasan ko ang pag-akay ng Diyos sa buhay ko. I pray na yan ang gawin ng Diyos sa iglesia. Gusto ko lang i-quote. Nabasa ko itong post, no? I-quote ko lang para ma-share sa ating lahat. Sa isang post ng isang pastor na nag-preach sa Kabadbaran. Sabi niya, we don't need to wait for convention or special meetings for God to move. At tama yun, huwag tayo maghihintay. Camp meeting, joint fellowship, sa June 16, Lord willing, mag-aaron tayo sa Tagaytay ng joint fellowship. So hindi natin kailangan hintayin yan. Sabi niya, He will and can do it every Sunday or fellowship if we come desiring Him. Minsan, ang ating kaisipan ay nagsasabi, kapag joint fellowship, pag mga gatherings, mga conventions, Cagayan Fellowship, Camiguin Joint Fellowship, Kabadbaran Fellowship, ay saka lang natin nararamdaman ang presence of God. Pero nagkakamali tayo. Every fellowship, and even tonight, ang presensya ng Diyos ay kasama natin. At siya ay karapat-dapat sa mga papuri, karapat-dapat sa inyong pagsamba,
karapat-dapat sa inyong mga tinig, karapat-dapat sa mga pagtaas ng kamay. Hallelujah! Yan ang aking desire sa ministry na ito. Lahat tayo, babae at lalaki, sanahin natin, simulang itataas ang ating mga kamay. Hallelujah! Pagkilala sa Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah! Buhay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hallelujah! Buhay ang Diyos ni David. Buhay ang Diyos ni Jonah. Buhay ang Diyos ng mga apostles. Hallelujah! Buhay ang Diyos ni Abraham. Buhay ang Diyos ni Brother Branham. Buhay ang Diyos ni Pastor Franco. Buhay ang Diyos ni Pastor Nonoy. Buhay ang Diyos ng kanyang mga lingkod sa uling mga araw. Itataas ko siya. Itataas natin siya. Dadakilain natin ang Diyos ang lahat. Ating palapakan ng Panginoon, kapatid. Glory to Jesus! Glory to God! Oh, salamat sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon, mga kapatid. I will tell you, kung hindi natin maranasan ang paghipon ng Diyos, hindi bababago ang ating mga hakbang sa buhay. Mauulit, aabsent tayo sa isang gawain dahil hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos. Mauulit at mauulit, matitisod tayo sa isang kapatid dahil hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos. Mauulit pa rin na mauulit, mga negative na kaisipan sa isa't isa dahil hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung hindi nyo napanood yung message si Pastor Eli, panoorin nyo sa Badbaran. It's about forgiveness. Napaganda ng mensahe. At napaganda ng isang comment, ng isang brother nakita ko sa Facebook, nakita raw niya yung glory of God sa fellowship. Nakita niya yung kabutihan ng mga kapatiran. It's good. Sabi pa nga ni Pastor Jun, na ang ating buhay ay nagmamanifest ang life. Ibig sabihin, mayroon kayong testimony. Di ba? Papaano ninyo ituturo sa inyong mga anak? As I'm closing. Papaano nyo dadalhin ang inyong mga anak sa kalooban ng Diyos kung kayo mismo hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sa mga Sunday school teachers, paano ituturuan ang Sunday school natin? Gawain ng Panginoon, huwag niyo pababayaan ha. Pero kung kayo, iniiwan niyo ang gawain ng Panginoon. Di ba? Paano tayo magtuturo sa mga anak natin na ang inyong bahagi ay, ang buhay niyo ay inyong inihahandog sa Diyos sa magitan ng ministry, kung tayo naman ay uncertain sa ating mga lakad. So I have this panawagan sa ating music ministry. Ibabalik natin ang ating nasimulan before. Lahat ng bahagi ng music ministry, ito ay ginawa natin before pero nakakalimutan eh. Hindi ko alam. Or ayaw nyo lang gawin. Pero this time, we will do it by the grace of God. Lahat kayo ay bibigyan natin ng seat sa harapan. And you will be a leader of worship. Kung kinakailangan, medyo mag-adjust ng konti yung mga kapatiran just to give way. Music ministry, sa mga nasa bahay ngayon na wala dito, kung ikaw ay musician, you will be seated in the front. Hindi ka naka-assign, you will be seated in the front. You will become a leader in praise and worship. Sa mga singers, hindi kayo naka-assign, but you will stay, you will sit in the front. You will be a leader. Maging leader kayo. Kayo ang manguna para sa pagsamba sa Diyos. Every time we gather. Wala kayong space dun sa likod. Wala kayong puwang dun sa likod. Stay in the front. Okay? Wala kayong lugar dun sa mezzanine. Stay in the front. Kung gusto pa nating malugod ang Diyos sa ating ministry, gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano yung pwedeng gawin para tayo ay ma-encourage pa na ma-encourage sa mga gawa ng Diyos. I have this burden, nabanggit ko sa mga elders. Sisikapin ko by the grace of God na encourage ang music ministry. Kung luluubin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng once a month devotional meeting para tayo ay encourage para little by little, unti-unti, maalis yung mga hiya, maalis yung mga medyo damdamin na parang timid tayo.
pagdating sa praise and worship. Sa biyaya ng Diyos ay sisikapin kong magampanan ng bagay na yan. Because hindi lang dapat kapag kayo may microphone, nagpapagamit sa Panginoon. With microphone or not, you have this ministry to be a leader in praise and worship. Ating sama sa prayer, sa dalangin ng bagay na yan, at sa Diyos ang magkaloob pa ng ilang mga bagay sa ministry. Let's all bow our heads and pray. Dakilang Diyos, ang mabanal. Muli, Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito, sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa patuloy na pag-akay ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong iglesia ay lubos na madala sa kasakdalan at lubos na dalhin pa, O Diyos, sa iyong kalooban. As we are living in a very serious days, sa uling mga araw. Panginoon, may you bless your word in our hearts. May you bless your people tonight. Patuloy na ikaw ang kumilos. Patuloy na ikaw ay gumawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy na ikaw ang patuloy na siyang mahayag. Ang buhay, ang salita ay patuloy pang mahayag sa buhay ng iyong iglesia. Salamat sa gabing ito. Salamat sa kagalakan ng aming mga puso. Salamat po, Diyos, sa patuloy na iyong pagpapahayag ng iyong salita. All these things, Lord God, ay aking maingat na isinasauli, binabalik sa iyo. Ang kapurihan, pasalamat, kadakilaan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Can we say amen and amen? Ating palapakan sa Panginoon. So bago ko makalimutan, i-aris natin this coming Sunday ang seat ng ating music ministry. Starting this Sunday, you will be sitting sa harap ng ating gawain. Ating awitin ang Oh, I Loved Jesus. Ating awitin. Bago ba sa ating MC? Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first, yes, oh God, loves me. Let's sing one more time. Hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. How I love Jesus, because He first loved. Let's sing one more time. Bigyan sa ating MC, Brother Jen. Oh, I love Jesus. Oh, natutunan natin umibig. Amen? Hallelujah. Kaya sa Panginoon ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Hallelujah. Salamat sa gabing ito, sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan.
tunay na ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya. Amen? At sumusunod sa kanya. At ito ang pinakamaganda mga kapatid, hindi niya tayo iniiwan. Amen? Hallelujah. Hindi niya tayo pinapabayaan. Wala man siya sa physical, bagamat nandoon, nakaluklok, ngunit siya'y nangako, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako isa sa inyo. Amen? Hallelujah. Napakasarap niyan. Bagamat ang mga tupa ay narito, ngunit ang Diyos ay hindi niya tayo iniwan. Nandyan siya palagi kasama natin. At nararamdaman natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Nahihipo natin siya, nalalapitan natin siya sa pamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya na yan ay genuine. Na pananampalataya na yan ay galing sa Panginoon. Amen? Ang pananampalataya na yan ay walang pag-aalinlangan sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Siya ang author ng ating pananampalataya. Siya rin ang tatapos. Amen? Hallelujah. Tayo manatili lamang sa salita ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. At ang salita na yan, ang siya magpapatnubay sa atin upang tayo magpatuloy. Amen? Hallelujah. Kaya sa gabing ito, ay salamat sa salita ng Diyos nating napakinggan. At isa lang po ang nagbigay ng prayer request. Aking babasahin mula sa ating kapatid, Sister Daisy. Magandang gabi po. Pasama po sa panalangin si Nanay Shoni Bless sa kanyang kidney inspection. Siya'y magpa-check up, kumpletong kagalingan at patuloy na kalakasan, mauwi ang kapurihan sa Panginoon. To God be the glory. Amen? Hallelujah. Ating idalangin ang kahilingan na ito. Hallelujah. Tunay ang Diyos ay may magagawa. Hallelujah. Kung maaaring gamitin ng Diyos ang mga kamay ng mga doktor, wala imposible sa Panginoon. Maraming kaparaanan ng Diyos. Amen? Yan ay mga, sabi nga na kasulatan, hindi na parito ang doktor sa mga walang sakit. Hallelujah. Ang Diyos ay dakila natin yung manggagamot. Kahit ang mga may alam sa medisina, sila ay nagsasabi na ginagawa lang namin ang aming natutunan sa medicine, ngunit ang Diyos talaga ang nagpapagaling. Hallelujah. Hindi tayo dogmatic, ngunit ang Diyos ay may magagawa. Amen? Hallelujah, hallelujah. At sampalatayanan natin. At kaya sa gabing ito, dalangin natin sa Panginoon na ang Diyos ang higit na gumawa ng kaparaanan. Walang imposible sa Panginoon, kayang tunawin ng Diyos ang mga karamdaman. At sa gabing ito, iyahan ko po ang bawat sa at sama din po natin sa gabing ito ang mga nabanggit nating mahal na pastor, Bar Ronald, at higit din sa ating kapatid Barhil na patuloy natin at maging ang kanyang may bahay. Marahil alam natin ang mga kanilang kalagayan na isama-sama natin didalangin sa Panginoon. Amen? Magagawa natin. Ang dalangin ng mga matutuwid ay dinidinig ng Panginoon. Walang imposible. Gaya na natin napahinggan, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. At ang kanyang tupa, alam ng Panginoon kung ang tupa niya ay may pangangailangan, kung may karamdaman, ang Panginoon ay may lunas kanyang kaparaanan. Amen? Ganyan ang nagmamahal sa kanyang tupa. Hallelujah. Kung mahina ang tupa, gagawa ang Panginoon na may kaparaanan. At hayag natin ating buhay, ipadama natin sa Panginoon kung ano man ating kalagayan. Huwag nating ilihim sa Panginoon. Pagamat maglihim tayo, alam ng Panginoon ang ating kalagayan. Amen? Kung nahiya man tayo, may pumipigil sa atin sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Diyos nakikita niya ang ating laman ng ating mga puso. At sa gabing ito, tayo magpatuloy bago natin idalangin ang panalangin na nabanggit. Hallelujah. Ay ating sambahin ng Panginoon. Ating awitin ang sabing, I love Him, I love Him. Amen? Mahal ba natin siya, mga kapatid? Amen. Mahal ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang unang umibig sa amin. Ating awitin, first stanza and chorus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. And from my heart, the word and all is charged. Now through the blood, I'm saved from all alarm. Down at the cross,
love Him. Hallelujah. Oh, I love Him. Padama natin sa Panginoon. Hallelujah. Ang pagmamahal na ibinigay ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Totoo yan, Panginoon, ang aming inaawin sa gabi ito. Mahal ka namin sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And purchase my salvation on Calvary's tree. Last stanza, mga kapatid. Hallelujah. I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now the light I see. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that Him. I love Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I love Him. Oh, I love Him because He first loves me. And purchase my salvation on Calvary's. Di mga kapatid, ulitin natin sa last stanza. Hallelujah, hallelujah. Once I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now the light I see. Amen, hallelujah. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that He can give. Hallelujah. I love Him. Hallelujah. Oh, I love Him. I love Him. Awitan natin siya ng pagmamahal. Hallelujah. Ipadama natin, hallelujah, sa Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord, hindi natin yan magagawa. Ngunit siya gumawa para sa atin. Hallelujah. Nagpakita ng pagmamahal. Hallelujah. O karapat dapat ka po. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. On Calvary's tree. I love Him. I love Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I love Him. Amen, Lord. Oh, I love Him because He first loves me. Hallelujah. And purchase my salvation on Calvary. Minsan pa sa uling pagkakataon, mga kapatid, hallelujah, masdan natin ang ganyang ginawa sa krus, hallelujah. Gaya na susulat, hallelujah, kung
siya hindi namatay. Hindi niya inalay ang kanyang buhay. Walang saysay ang ating pananampalataya. Sapagkat doon nakasalalay ang ating kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah! Tiniis niya ang hirap. Tiniis niya ang sakit, ang krus. Ang hagupit, hallelujah, ng mga tao. Hindi siya umimik para sa atin, hallelujah. Sapagkat ganito nararapat, hallelujah. Hallelujah. Siya'y naging halimbawa para sa atin. Siya'y tupa na handog ng Diyos para sa atin, hallelujah. Hallelujah. O kay buti mo, Diyos, sa amin, hallelujah. Kay inam, hallelujah, ng iyong biyaya, Panginoon, na hindi makita ng sanlibutan, hallelujah, na hindi maunawaan ng sanlibutan, hallelujah, sapagkat sila'y may sariling kaunawaan, hallelujah. Ngunit salamat, hallelujah, ang iyong mga salita, Panginoon, ay naunawaan ng iyong mga hirang, hallelujah, na ang tupa na yan, hallelujah, na isinilang, inisip ng iba doon sa marangyang lugar, hallelujah. Ngunit, doon sa sabsaban, hallelujah. Kung bakit, hallelujah, doon siya isinilang, sapagkat nire-represent niya ang pagiging tupa, hallelujah, ang kordero, hallelujah. O salamat sa Diyos, hallelujah. Ngayon naunawaan natin, hallelujah. Hanggang doon sa krus, hallelujah, ginawa niya para sa atin, sapagkat tayo'y mahal niya, hallelujah. Yun ang kanyang tiningnan, mga kapatid, para sa atin, hallelujah. Hindi niya din tiningnan ang krus, hallelujah. Ang tiningnan niya tayo, hallelujah. Sapagkat mayroong umaasa sa kanya, hallelujah. At kailangan niyang gawin, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, magagawa natin sa gabing ito, hallelujah. Ang sakripisyong ginawa ng Panginoon na hindi natin kayang gayahin, hindi natin kayang tumbasan, hallelujah. Ngunit ipinakita niya yon, dala ng pagmamahal niya para sa atin. Hallelujah. Hindi niya tayo iniwan, mga kapatid. Hindi niya tayo pinababayaan. Hallelujah. Alam niya ang ating kalagayan, mga kapatid. Alam niya ang ating buhay. Hallelujah. Mayroong nagmamahal sa atin, ang ating Panginoon. Nagmamahal sa kanyang mga tupa. Hallelujah. At ayun ang pagmamahal ng kanyang tupa at ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gaya natin napakinggan sa gabing ito. Hallelujah. At kailanman, hallelujah, kilala tayo ng Panginoon at kilala natin siya sapagkat siya'y nagpakilala sa atin. Kaya natin mahal siya. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Tunay kay buti mo sa amin. Tunay, ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ni pag-iiba man ang pag-iisip, hallelujah. Hindi kagaya ng tao na pabago-bago, hallelujah. Ngunit salamat, mayroon kaming Diyos, hallelujah, na hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, magpakailanman. At sa gabing ito, mayroon kaming pagkakatiwala sa iyo, Amang Banal. Ang lahat ng mga bagay, hallelujah, ay iyong nakita na, Panginoon. Bago pa kami humiling, Panginoon, maging sa gabing ito, Diyos, hallelujah, ang kahilingan ng aming kapatid, Panginoon, hallelujah. Batid mo ang mga pangailangan, Panginoon, maging sa karamandaman, Panginoon, na aming nanay Shoni, Panginoon. Batid mo, Panginoon, hindi lamang ang kanyang kidney stone, Lord, maging ang kanyang mata, Panginoon, hallelujah. Upang malaya, Panginoon, bigyan mo siya ng patuloy na kalakasan, Panginoon. Kung paano, Panginoon, maglingkod, magpatuloy sa iyo, Panginoon. At umasan, mayroon kang magagawa sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw nagsabi, mayroong bagang mahirap sa iyo. Wala. Iyan ang aming Diyos, hallelujah. Kaya sa gabing ito ay lumalapit kami sa iyo sa pamagitan ng iyong pangako, sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, na anumang aming hingin ay hingin namin sa iyong pangalan at iyong gagawin, hallelujah.
upang ikararangal ng aming Ama, ng iyong Ama, hallelujah. At sa gabing ito, humihiling kami sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, hallelujah, na iyong ipagkakaloob, hallelujah. Kaya o Diyos, purihin ka sa gabing ito, hallelujah. Dakilain ka sa gabing ito, Panginoon. Idinadalangin din namin, Panginoon, si Bay Ronald, Panginoon, hallelujah. Ano man, Lord, at pa ang kanyang plano mo sa kanyang buhay, Panginoon, ikaw ang gumawa, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang pag-ibig mo at pag-ibig niya ay isang magtali sa bawat isa sa Panginoon, hallelujah. At hanapin ka, Panginoon, anuman mga bagay, Panginoon, na humahadlang, pumipigil sa aming kapatid, Panginoon, ay huwag niyang maktingnan, kundi ang iyong pangako, Panginoon, hallelujah. Ano mga surani, mga pinansyal, hallelujah, ipagkatiwala lamang sa iyo, Panginoon. Alam mo ang kanyang kalagayan, Panginoon. Kung nakikinig man siya sa gabing ito, mayroong magagawa ang Diyos sa ating kapatid, hallelujah. Yan ang aming Diyos, hallelujah. Bar Ronald, hallelujah. Mayroong Diyos na hindi nag-iwan sa atin, hallelujah. Hindi niya tayo pababayaan, hallelujah. Kahit tayo tumalikod, magtampo sa Kanya, hallelujah. Ngunit ang Diyos ay may gagawa. Hindi niya tayo iniwan, hallelujah. Hindi niya tayo pinababayaan, hallelujah. Mahal niya tayo, hallelujah, hallelujah. Ganyan ang Diyos, hallelujah. Kung minsan ang ating pag-ibig ay nanglalamig sa Panginoon, hallelujah. Ngunit salamat o Diyos, hallelujah. Ang pag-ibig mo ay hindi nanglamig sa amin, hallelujah. Purihin ka sa gabing ito, Diyos, hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig, hallelujah. Salamat sa patuloy na walang hanggang pag-ibig mo para sa amin. Hindi kayang tumbasan na pagmamahal mo, Panginoon. Lalo na sa mga panahong ito, Panginoon, na pabigat ng pabigat ang laban, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay, hallelujah, hallelujah. Hindi yan nakikita ng sanlibutan. Ngunit salamat, Panginoon, hallelujah, nariyan ka sa amin nagtatagumpay para sa amin, hallelujah. O Panginoon, nandyan ang mga karamdaman, dyan ang mga bagay na ginagawa, panakot ng kaaway, hallelujah, na nilalagay sa aming katawan, hallelujah. Ngunit salamat, hallelujah, kapagamat ang lamang ito, pasukin man ang mga karamdaman, ng mga anumang bagay, hallelujah, hanggang dyan lang ang magagawa ng kaaway, hallelujah. Ngunit salamat, Panginoon, hallelujah, andyan ka para sa amin, hindi mo kami iniwan, hallelujah. Kaya o Diyos, sa gabing ito, dinadalangin namin ng mga bagay na ito, maging aming kapatid Barry Hill, hallelujah, maging ang kanyang may bahay, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan, hallelujah. Panginoon, ikaw ang pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, maging ang aming kapatid, hallelujah, nila Barry Hill, Barry Ronald, hallelujah, maging ang bawat isa sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, at sumasampalataya kami, ang bawat isa sa gabing ito, hallelujah, na nakikita mo ang aming kalagayan, nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon, hallelujah, bagamat yung iba ay hindi man nakaranas na ganong sitwasyon, hallelujah, ngunit o Diyos, ikaw na kapatid, hallelujah, ano man kanilang paghibi, hallelujah, paglapit sa iyo, hallelujah, kung paano kung minsan kami nakaranas din sa mga ganong kalagayan, ay tumutugon ka, hallelujah, ikaw ay tutugon pa rin, Panginoon, hallelujah, sapagkat yan ang aming Diyos na hindi nagbabago, hallelujah, at ang iyong salita ay aming pinanghahawakan, hallelujah, gaya ng sinabi mo, Panginoon, kami manatili sa iyong salita, at kami manatili, hallelujah, hallelujah, o Diyos, purihin ka sa gabing ito, hallelujah, tunay salamat, hallelujah, sa purong salita na iyong binibigay, sa purong salita, hallelujah, napapanahong salita na iyong pinagkakaloob, hallelujah, o salamat, o Diyos, hallelujah, hallelujah, purihin ang iyong dakilang pangalan, at sa gabing ito, Panginoon, salamat sa iyong mga salita, salamat, o Diyos, na iyong binigay sa gabing ito, Panginoon, tunay hindi namin makalimutan, hindi lamang pumasok sa aming tainga, hallelujah, kundi ito'y pumasok sa aming puso, hallelujah, nawa ito'y maging bukal, Panginoon, hallelujah, hallelujah, upang ang kauhaw ay maibsan, hallelujah, at hindi na kami mauhaw, hallelujah, ang iyong salita'y buhay, hallelujah, hallelujah, kaya o Diyos, sa iyo ang kapurihan,
Sa iyo ang kadakilan sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. At sa iyo ang karangalan. Hallelujah. Mataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Kaya Banal, sa gabing ito, muli ay lilisan kami sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Nataglayang iyong salita, Panginoon. Nataglayang iyong pagkilos. Hallelujah. Nataglayang iyong paggawa. Hallelujah. At nagagala kami, Panginoon, na uuwi sa aming mga tahanan, Panginoon, na ikaw ay nangusap. Hallelujah. Gaya na naglalakbay, pauwi na Emmaus, Panginoon. Ganun, Lord, uuwi kami sa aming tahanan, Panginoon, na kami yung tinugon, na iyo kaming kinausap. Hallelujah. At kami yung pinagpahayag ka sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso't kaluluwa. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, tanggapin mo ang aming papuri. Ang karangalan ay sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak ng aming mahal na Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.